Mga taga Davao na bang sikat na ano, magbabalot? Davao, Hindi na, sir, eh. dati, di ba, Pangasinan ang... Walang iba kasi ang Davao, sir, all around na eh. Ngayon, ano na ng Luzon. Dati, lahat kami, ano lang, Doon lang. all around lang Mindanao lang eh. Oo. Ngayon, nakakarating na ng Luzon. Lahat ito sila, halos naikot na rin nila dito. Batangas, Pangasinan, Tarlac. Kaya ano, Mahirap ang ano. Kasi per piece. Perfect. Maraming minsan issues kami magmamangga with yung nagbabalot. May mga iba hindi honest. So yung isang minsan meron yung isang pile na let's say 50. Oh. Papasok dito. So sa kanila ganun. Or itatapon or sisiksik sa puno. So marami pang kailangan improve sa ano. So kailangan hahanap ka nung team na medyo teamwork. Talaga kayo, honest. Magkakatiwalaan din. Honest. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Nakita kong team nitong sa Davao. The past seasons, taga dito sa Zambales yun nakukuha ko. Kaya lang, ganun nga experience ko. Oh. So ngayon, pag kailangan ko na sila, nakaka-uwi sila every day. So hindi ko kailangan ng mga barracks. Oh, I see. Oh. So ngayon, kailangan ko lang improve yung para mas comfortable yung pagbabalot nila dito. Pero ang galing, parang yung output ng isang taga Davao, katumbas ng mga 2 tao rito. tao dito, minsan 3 pa. Ganun sila ka-efficient. Wow. So, ganun kalakas. hindi ko alam kung nung... hindi, siguro talagang dire-diretso. Masipag, dire-diretso. Marami bang mangga sa Davao? Marami, sir. Mas marami doon ng kaso doon, sa sobrang dami na rin ng nagbabalot, kaya nag-aagawan na. Oh, I see. Oo. Kung wala kang maintain doon na amo talaga na ganitong kalaking may mga farm, mawawalan kayo. Matatambay kayo ng ilang months bago na naman kayo magbalot uli. So yung team mo, tangay-tangay mo kung saan ka? Yung team to ng sir, hindi naman to totally talaga namin team yung nakilala lang ba ng kapatid ko. Kaya okay. hinard din namin. Kasi yung iba, talagang grupo namin yan doon sa Davao. Oh, I see. Parang mixed sila. Mix kami dito ngayon. Kasi yung iba, nandun sa Pangasinan ngayon, nagbabalot din, hindi namin madala dito. Kasi may amo din sila, may boss din sila doon Interesting, no, sir? Dapat itong ganito, dapat 4 rows ito eh. Dapat 2 to 3 days ko lang tatapusin para wala na akong damage ng seaweed fly. Kaya lang walang mas matagal, mas ma-expose ka. Kaya lang wala makuha. Wala makuha nagbabalot. Mahirap malaki na yung demand ngayon sa Kasi paano mo nakilala, Sir Salarian? yung brother niya, ang dating nagbalot sa akin. Ngayon nandun siya sa Bataan. Bataan kami ngayon, nag-i-spray din kami. Pero Monday, may sarili kami. tapos na siya magbalot doon. Dito na. So, from 8, magiging 11 lang eh. Kailangan ko nga mga at least 50 na tao. Gusto namin mas marami para talagang Sir, habol namin. 2,000 trees pa lang yun. 2,000. Pag madami. Madami talaga pag hanggat manual labor yan. Kaya kailangan na maganda yung maging relationship namin. Ano yan? Yung plain fare, kami sagot sumagot. Tapos all the expenses until makarating dito. And then you give them starting
yung, di ba, yung typical ng Pinoy, babali. Yes, yes. Para ma-send nila sa family nila. And Family. then, dinideduct na lang every week yung ano na yun. Ngayon yung, dapat yung food sa amin. Kasi ang ano nila, 50 centavos per piece. Okay. So, tinaasan ko na lang. Ginawa ko 60 Para sila centavos. Para sila na yun sa food. Mas gusto niya yan, sir? Okay na rin, sir. Kasi mas malaki yung ano dito per ano dito kaysa ikumpara namin doon sa Davao o sa ibang area. Dito mas malaki talaga. Naka 60 kami dito ngayon. 60 centavos per piece. Oo. Tapos pag konti, meron kaming ano kapag lower than 1,500 yun na balot nila, salary Per day. parang Oh. 800 per day. Okay. Kunyari 1,2 lang. So 800 ang bayad. Pero kung naka 1,6 per piece. Per piece. Yan. Mas gusto niyo siyempre yung per piece. Mas malaki. Mas malaki. Pero depende kasi may mga side na kakunti lang. Kaya doon kami nag-uusap-usap ni sir. Sabi ko, sir, di kaya. Kasi you have to Magkano understand, tayo? they send their may families sila sa Mindanao that they have to Yeah. send. Yung mga yon, kunyari matagal hindi nakabalot, they incur, umuutang yan So kailangan nila bayaran yun So ang dami mo kailangan consider sa ano. So Kaya sir, kung hindi negosyo ang treatment mo dito, aayaw ka, ano? hindi, pero pag yung nagbabalot ay hindi maganda yung workmanship, kahit kailangan ko sila, hindi ko talaga tinutuloy. Determinate mo rin talaga. So kinukuha ko yung pumayag sila na i-fold, no? Oh. Ah, So normally, sir, Ariel, dun sa iba, hindi ganito ang Ganito style? talaga sa amin, sir. sa Mindanao. Sa Mindanao, ganito talaga ang fold namin. Okay. Lahat doon ganito. Dito lang kami nakaano ng butterfly style sa ano. Yung open sa ibaba. Hindi. Pakita mo nga yung butterfly. Ayun. Pakita natin yung ito may butterfly. kurikong. Sana ba yung may kurikong na yan? Ayan. Ang butterfly kasi dito sa kanila, ang style nila ganito. Gitna. Yan, Kaya lang Yan open ka sa taas. Butterfly style sila. Napapasukan yan Napapasukan pa rin, sir. Oh, I see. Yan yung style dito sa part dito sa Zambales. Ang mga Tagaluzon. Opo. Mas mabilis to, sir, gawin itong butterfly. Mabilis yan. Depende rin kasi kami mahirap pag ganyan pinagawa din sa amin ni sir. Hirapan ka rin. Kami. Kasi sanay kami dito talaga. Yung mga taga Sambales, Kaya kasi kumuha ako ng 20 people, one day lang sila. Kasi ayaw nila na hindi butterfly. Sabi ko, sige. Oh. Sayang. I mean, kung maka 2,000 pieces sila a day, di ba? 1,200 pesos na rin yun. Kaya magkano lang minimum wage? Yeah. Di ba? Paano yan? Mura lang After yan. mangga, anong trabaho nyo? dito sir, talaga babalik ng Davao. Kasi itong mga kasama ko, may mga amo din doon, may mga mababalutan din sila. Doon. Oo. Kasi pag good performance yung magbabalot talagang Meron talagang kinukuha kukuha. ka. Oo. So pagkatapos dito, babalik sila. Yes, uwi ng Davao, libre naman ni sir Mhm. Yung pamasahe ulit. Nangako na si sir Basta matapos yung dito. Basta matapos. Na maayos. Opo. Na wala kami, hindi kami mag-bad record kay sir. Oh. At least okay din. Uwi kami. Okay kami. Maganda yung hindi bad record kasi next year meron pa ulit Marami next year. Oo, tuloy-tuloy Depende. Namin kay sir kung anong mas maganda para next year may makukuha ng ulit na tao. Kasi mahirap maghanap ng tao. Sa Mindanao, maraming Taga saan ba yung mga tao mo doon sa Mindanao? Davao, ito sila, Mati. Mati. Marami na rin makukuha sana sa Mati next year. Kung sila, papayag pa sila uli. May ganun. Kasi may mga bus sila may mga din sila doon Kasi may season doon na tag-ulan talaga, walang mangga. Mahirapan. Oh. Ano bang season doon sa Mindanao? Ngayon, hindi na ako. Matagal na rin kasi akong tumigil. Ngayon lang ako uli nagmangga Ulit. Oo, dito ako, nag-Manila ako. Anong ginawa mo sa Manila? Electrician ako, technician. Binabalot nyo to. Yung gato kalaki.
Binabalot niyo na, no? Yes, sir. Good yan, sir. Hindi, kasi ano yan eh, di ba gumamit ako nung yung biostimulant. Yung parang ano siya, Hindi, kaya nga, Kunyar. ano dapat yan eh, yung hindi, Ikaw siya. kaya lang yun na. So, Ito, sir, may posibilidad siya itong maliit na to. Pwedeng pero ito lumaki isa. yan, Oo. lalaki yan. Kaya yung ibang ano dyan na maliliit na naiwan namin na ngayon, binalikan lumalaki nyo, siya. binalikan nyo. Lumalaki. Oo nga. Basta hindi siya tiko, hindi kagaya nun. Ito kasi bilog siya eh. May posibilidad talaga siyang lalaki siya. Ang nabalot nila dito, 140,000 eh. Itong first 4 rows. Ito yung next batch to, another 4 eh. Yung 140,000 na yung mga 24 tons yan. Ang dami. So, well, alam nila important sila. So, ang dami rin demands. Sa libre aeroplano. Libre. Ang dami rin demands. Pero ako, I'm happy na they're earning so much. No? Ano ibibigay nila yung need mo, sir? Oh, so mutual yung benefit. Yeah. Ayun. So basta ayun nga ganun kasi pag kukonti at per piece sila, hindi sulit yung time nila eh. So may iba kaming scheme. Kasi they need to send nga their income sa ano nila eh, sa families nila. So basta constant yung communication. At saka nakita naman nila kahit hindi work related yung nagka-problema yung kasama nila. We took care of them. Ako mismo, pumupunta ako sa hospital. Talagang binigyan lang naming mangga yung inisikaso ko sa hospital. Tuwan-tuwa na Kaya yun. Okay, sir. Tara. Let's go. Eh, sir, thank you po. Sir Arnel, thank you. Thank you. Thank you so much. Ubus ang oras mo dito, sir. Kahit hindi season, marami kang trabaho. Dami, sir. Madami. Kaya nga, welcome addition yan. Kamukha sila Jovelyn. So, at least yung ibang ginagawa ko, matutulungan niya ako. May maganda pala akong balita. The last time I told you na yung mga anak ko hindi interested. Kumusta? Getting interested na? Kinausap ako nung eldest son ko. Ngayon involved na sila. Silang nag-volunteer. That's nice. So, ang maganda dito dahil sa generation nila, heavy sila sa uses ng mga technology, yung mga sa applications or ano. So, nai-integrate yun doon sa ginagawa ko. Gusto niyo muna mag-lunch? Before, o gusto niya na Pahinga tayo konti, sir. Oo, pahinga tayo. Bago ko i-demonstrate yung anong chances na matutuloy yung mo, sir? Distribution mo ng equipments? I will know after I talk to them. Matagal na nila ako kinukulit eh. At least sila nangungulit. Oo. Nagfo-focus ako dito sa farm talaga eh. Pero may mga opportunities May mga nakikita ko opportunities eh. So introduce natin si Ma'am Melody. Ayan, nandito pa rin tayo sa Batumbakal Farms. Ma'am Melody, ano exactly yung role mo dito? Nagsusupervise po ng sorting ng mangga. Yan, okay. Pero pag walang mangga, yung mga honeydew po and papaya. Basta lahat ng production, Opo. bago lumabas, sa'yo lahat dumadaan to? Yes. Ayan. Kung bakit maganda yung quality ng lahat ng fruits ng Batumbakal. Dahil yan kay Ma'am Melody. Dahil sa mga sorter din. Dahil sa mga sorter. Yes po. Okay, so kanina nanggaling tayo doon sa isang area ng farm. So dinemo lang natin yung harvest. Ito na po yun. So Ma'am Melody, pagdating niya dito, ano ang unang step na gagawin natin? Yung harvest po ilalagay dito. Ibababa po muna. Okay. Nakasalamin pa po yung namin. Magbababa. Sino magbababa? Si Kuya Jonathan. Ayan, si Kuya Jonathan.
So nakita nyo, no, mula doon sa hinarvest, may proper way. Tapos may proper way ng pagsalansan ng mangga. And then ngayon, Ma'am Melody, anong gagawin nila? Tatanggalin na to. I-unbag po nila. I-unbag natin. So isang puno lang po ito? Opo. Naubos na ba yung isang puno? Hindi pa. Yan na po, naubos. Eto, naubos na. Okay. Ayan, inumpisa na ni ate. Ang puno lang yan. 16 crates 16. times 20. So 300 plus. 300 plus kilos. Yung isang tree. Bakit, Ma'am Melody? Ba't ganito arrangement? Yung stem down. Para po, just in case po na maputol yung stem niya. Kasi po may dagta yan eh. Yes. Para maiwasan po yung, Kumalat. yung dagta. Kasi Kumalat yung dagta sa pag nalagyan na po katawan. ng dagta yan, hindi na po matatanggal yun. Talaga? Opo. Kaya maingat po kami sa sa paglalagay din. Ayan. So ito, hindi pwedeng patungan. Pwede po. Pwede naman po. Pwede. Ingat lang. Opo. Ang tahimik ng mga angels mo. Ngayon lang po yan. Ngayon lang kayo tumahimik, ha? Ngayon lang yan. Sport, yun yung everyday na na i-unbag nila 4 tons a day for about 2.5 months. Kaya mangyayari yun natin. This is for the 2,000 trees. For the 2,000 trees. Ngayon, kung masyadong marami yung harvest, we have to harvest more than 4 tons a day. Kundi mahinugan ho kami. Enough lang yung 4 tons. Kapag nag 6 tons kami, medyo Wala nang space. Wala nang space. So hopefully next season malagay ko na yung modern packing shed. So si Melody yung in charge. In charge siya sa sales. At saka itong sorting kasi before niya ibenta para nakikita na niya yung quality, yung size. Ayan. So ngayon, as I said, marami yung ito ano to, XL na to, ano? Marami XL and large eh. Kaya lang, sir, yung na-sort nila, konti lang yung isang box pa lang na small. Yan pa. Oh. So ngayon ito, effect talaga ng rain. Daming ulan eh. Pero yung flavor, The same. Natikman niyo naman kanina, sir. So, yun ang maganda. Yung flavor, yun ang importante, yung flavor talaga. Okay. Ate, Explain mo yung color coding mo pag Oh, may color coding din. ka-classify na kasi nila Ate Ana Arlinda, according dito to class. apo. A and B. After unbag po, ka-classify na po nila. May good, class C, reject, tapos yung hinog sa puno, tsaka yung maliliit po. So, make yung crate. Okay, ito na yan, Apo. sir. Ayan. Kaya apat. So, yung good sa Dilaw. yellow. Mhm. So, sige, Melody. Ito pong good, may color coding po kasi kami. Mhm. Pag dilaw po, good. Pag itong army green po, class C namin. Okay. So, good ulit. Apo. Kasi tatlo, Kasi actually tatlo yung tatlo class. sila nagka-classify. Oo. And then, saan yung reject? Rejects Nilalagay? are dito sa black. Mm. Tapos yung mga hinog sa puno po dito namin nilalagay. So, kaya maraming colors yung Apo. crates eh. Tapos yung fruit fly na classify po nila, may kagat po ng fruit fly. Kulay gray naman siya. Ayun, reject na talaga yan. Pinapahinog po namin eh. Oh, talaga, sir. And then, Pag nakita po namin na walang tusok ng fruit fly, kasi po makikita na po yung paghinog na, mayroon na siyang uod. So, tinatanggal na po na. Pag wala po, pwede pa siya Pwede pa rin. Yes po. so halos good lahat, ha?
Ito po yung klase namin. Yung maraming Opo. sobrang dami po yung yung Opo. damage ng. Scab ho tawag din. Pero yung appearance lang naman ito, yung taste wala namang changes. When you open Ay, it, nandun eh. hindi nyo na Nandun, ma- nilagyan ng ng box. Magbawas kayo doon. Si Ate Erlinda po, matagal na yung sorter natin. Kabisado mo na, Tarlene. Yes. all around yan. Nag-aalaga ng honeydew. Siya po Papaya. Actually, sir, di ba siya yung nasa picture? Ah. Doon sa Web- sa may web. hawak ng ng mangga. Kapag may machine na ako, sir, Yes, sir. yung 4,000 kilos, isang oras lang, tapos na. Ito, 8 hours. 8 hours. More than sir. Mga 2 Ano pa days, sila eh, eh. Oo. 2 days. So, parang 16 hours. 16 hours. Mm. Ito yung aming bathtub. Saan na yung Zimo mo? Organic fungicide. Organic fungicide. Regular water lang po Ito. ito, sir. Yes, sir. Sige. Yung ano mo, yan, gloves. Ang prevent po nito ang organic fungicide, sir. Yung anthracnose. Anthracnose. Kapag Ang anthracnose, umaatake lang sa may hinog. pagpahinog na, Pagpahinog na. Kakaroon siya ng ng black. Yung black spots. Opo. Oh, so, i-dip natin yung isa. Yan. Sam, So, i-dip nila ng... Gano'ng katagal, Joyce? 10 seconds. Oh. So, make sure niya na nababasa lahat. fully dip Mm-mm. yung patil yun sa pinakataas. Kaya hindi namin masyadong pinupuno yung crate eh. Para pag dinip. Mm-mm. And then papadrip muna siya. Dito, patong yung side. Para hindi kayo masyadong hirapan. Yan. Kaya muna siya mag... Ayan. And then, papatuyuin. Mm-mm. Hanggat bukas na. Bukas Bukas yan, na. O, sige. Okay. So, after kinabukasan, sir, Ito na yung kinabukasan. eto na. Papatuyuin po yung Mango na Opo, dinip natin na-drip sa po. solution. Yes Oh. po. Ngayon po kaya namin nilalagyan po ng kulambo kasi marami na pong fruit fly ngayon. So para po hindi matusok ng fruit fly. Kaya po nakakulambo siya. Oh, I see. Grabe, no? From the farm, protektahan nyo Opo. hanggang doon sa hinarvest. Hanggat dito po Hanggat sa dito. sa final. Yan, nakakulambo siya. Ang ideal yung yung packing shed Close. naka-net. Mm-mm. So ito muna yung temporary namin. Way i-protect siya. Mhm. So after nun, dito na po tayo sa Magsusort na. Yes po. Ito na yung sorting. Final quality control po si Ate. Si Ate Liway. Sa Tiliway. Opo. So, mayroon kaming by size po. By size po kami Jumbo, XL, O, large, isa-isa medium. natin, ma'am. Jumbo, Jumbo, XL, large, medium, regular, and small. Yes. Sa Atiliway, wini-weigh niya. So, by kilo, by weight, meron na siyang idea saan niya ilalagay na tray, kung ano yung size niya. Kagaya niya natin, anong size yun? Medium po. Medium. Large. Sa first step po ng classifier, hindi naman po talaga perfect yung nila, pag-check nila. So, kaya po may final Ulit. quality control kami ulit. Ano sa kabila sa
Ito po yung medium. So, pag ilagay mo na sticker bago Hindi i-weigh. po, na-weigh na po to. Nagkamali lang kasi doon. Nagkamali Kung saan- lang. Na-check ko, mali yung... Chinek po kasi yung sticker. Pag mali So, po kasi ayun din sticker, yung kailangan- trabaho ko, sir. Kailangan inaayos i-check po kung kasi tama yung- talaga Yung pag-sort nila. Tsaka yung paglagay po ng sticker. Oh. Ipakita nga natin, Ma'am Melody. Ito, paglagay maganda ng to. Bakit ganito ang paglagay? Saan tamang ilalagay yung sticker? Sa gitna po, tapos yung Gitna. kanyang baba kailangan dito po. Para pare-parehas po yung direction. Mm-mm. Ganyan po. Okay. Ang ganda na, no? So talaga ang pagbili by the box. Opo. Mas madali pong sir, ibenta kasi pag per box. Pag per box. Yes, mas madali. Jumbo. Ang daming jumbo, ah. Opo. Maganda yung harvest nyo ngayon. Malalaki dahil po sabi ni sir sa irrigation. Kasi pinapatubigan talaga ni sir. Kaya tingnan niyo sir yung final nila, oh. Isa lang yung box ng small namin. Tingnan natin mo. Ito po. So after po sir, pag nakapuno na po sila ng box, Mm-mm. mayroon po tayong Meron pa ulit dito? weigher. Para lang po sure na tama yung 5.5 po yung Lahat sila, regardless of the sizes, 5.5 yung lalabas. Opo, 5.3 ganyan po dapat. Kasi yung may timbang pa po kasi yung box. So ito ay nanggaling sa jumbo. Yes. Okay. So dapat mahigit po siyang 5 kilos. 5.6 yan po. 5.6. Ayan. So ito, pag jumbo ay 12 12. pieces. Yes. Pag large, 12, 14, 16. 16. Pag medium, 18. Pag regular, 20, kasi po, mayroon 20, mayroon 22 kasi po may mga iba-iba din po yung weight niya. dito, Yan so po yung nilalagyan ng date. Anong date po ito? date po nung nag-harvest. Nung hinarvest siya. Yes. I-make sure niya na sa size na jumbo niya may lagay. Dito. Yes po. Dito sa likod. Tapos po, by size po sila. Tapos, kulambo. Yes. Mahirap na. Baka po maano ng fruit fly. Ng fruit fly. Pagkatapos mo isort, tapos Opo. maano ng fruit fly. Ayan. Galing. Picture? Oo. Ma'am Melody, magpa-picture tayo dito. Sige po. Paano? Ayan. Ayan. Ate, sorry. Kita yung kamay. Last na dito sa tapat na lang. Okay. Sige. Tapos na, ilapit. Kaya nyo. Ilapit sa Ganyan. ayan, Daddy. Daddy, box lang. Sige na. Daddy, box lang. Anong box lang? Ganito. Ganyan. Tapos, taas pa konti. Yan, hirap. Pwede, kaya nyo pa po i-ganon kung mabigat. Medyo. Bilisan mo. 1, 2, 3. Ang tagal. Okay. Alright, so Ma'am Melody, nakita natin yung buong process, no? Maigpit. Maigpit kayo doon sa sistema. Ano yung kaibahan ninyo sa iba? Bakit ganito kayo katindi doon sa post-harvest handling ninyo na inyong mga prutas? Kasi po dito sa sa Batong Bakal Farms, bago kasi namin i-harvest yung mga mangga, nagte-test po muna kami. Kahit 120 days kunwari itong mangga, tapos magta-try kami ng mga 4 or 5 na mangga, ihiwain po namin yan. Okay. Ngayon po, kung maputla pa yung kulay ng mangga, kahit po 120 days yan, hindi po i-harvest ni sir. I-delay. I-delay po niya. Kailangan po makita ni sir yung kulay talaga na gusto ni sir. Kasi sabi po ni sir, kapag inharvest namin ng mga hindi pa magulang, yung tamis mawawala po eh. Mawawala. Yes. Cut. Sir, ang hirap naman eh. Kinakapan ako sa mga tanong ni Sir Buddy.
Okay na yon. Oh, tapos, so ganun ka-importante yung tamang age. Opo. And then pag Importante po talaga yan. Pag hinarvest nyo na, okay, bakit ganun katindi yung process dito? Ano po kasi yung pagkatapos po ng harvest, dinadala po dito sa area ng sorting area po namin na tawag. Kasi po gusto ni sir na yung handle po ng mangga, kailangan may care pa rin po. Hindi yung basta tatanggalin tapos kapag hindi siya good, tatapon ganun. Dito po hindi. Talagang lahat ng bunga po ng mangga, inaalagaan po namin yan. Iniisip ko pa yung isasagot ko, Sir Buddy. Si Kuya. Oh, sa bawat bunga, alaga pa rin. Opo. Tapos, Regardless doon sa size and quality. yes, opo. Tsaka talagang bawat talaga kina-classify po talaga ng mga sorter namin eh. Kasi para po pagdating sa customer, kasi matagal na po kasi nilang inaantay talaga yung mangga. Willing to wait po sila. So kailangan Bawat customer. Kailangan pag dumating sa kanila, happy po sila. Yung same expectation. Yes, opo. Ayan. Sir Buddy natatawa sa akin. Cut ulit. Sabi naman ni Kuya, pwede daw mag-cut, di ba, Kuya? Oo. Ano pa ba, sir? Hindi ka, ayaw niya kanyang tulungan. Game. Ayun pa, sir, ang pagkakaiba din namin, yung the way po kami mag-sort, nakita niyo naman po, maraming mga may unbag, may classifier, tapos nag-treat pa po kami. Iti-treat. Yes. After kinabukasan. Kinabukasan pa po namin isosort yun kasi kailangan matuyo muna yung mga mangga na after i-treat. And then po, After i-treat, nakakulambo na. nakakulambo pa po yan kasi pinoprotektahan pa po namin yung mga fruit fly. And then po, after po nun, Isusort na. Final quality, quality control. Lalagyan po ng sticker para po yung brand Yeah. nandoon. Pag walang sticker, fake yon. Hindi, actually, ibang mga customer namin, Sir Buddy, ayaw nila ng walang Sticker. sticker ako. Ayaw nila. Gusto nila nandoon yung batong bakal sticker. Talaga na-establish yung brand. Pag walang sticker, hindi nanggaling sa patong bakal. Opo. Ayan. Sige, ma'am. Thank you so much. Sinurgan na. Thank you so much. Sir, patay siya kasi. Oo, ayos lang yan. Million yung mga nanonood sa iyo, kaya kinakabahan ako. Okay, so ang susunod natin ay papakita ni Sir Rico yung pruning. Ay talagang mamamangha lahat ng makakakita nito. Thank you, Ma'am Melody. Welcome po, sir. Okay? Cut na. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.